Magsisimula ang kwento sa eksperimento kay Polyphore. Ipinakita na sumisipsip ng experience points ang artificial guideline, ngunit napagtanto ni Alejandro na mamamatay ang subject kapag walang Dragon Core dahil sa sobrang life force. Sinabi ni Alejandro na ang mahalaga lang ay kung gumagana ang Dragon's Nest, kaya agad nagdagdag ng enerhiya ang tauhan. Dahil dito ay nagwawala si Polyphore habang pumapasok sa kanya ang mga energy. Sinabi ng tauhan na nasa limit na ang eksperimento, kaya sumagot si Alejandro na mukhang hindi sapat yun. Sa loob-loob ni Alejandro, kailangan ng taong may artificial guideline, Dragon Core, at gumaganang Dragon's Nest para sa perpektong sistema. Ngunit kahit sinunod ang orihinal na disenyo, tumigil pa rin ang operasyon nito. Habang makikita ang pagwawala ni Polyphore, biglang kinuha ni Alejandro ang kanyang lapis at kinontrol ang mga wire sa loob upang mapigilan ito. Napaisip siya kung may kulang na susi o mahalagang bahagi para tuluyang mapaganya ang Dragon's Nest. Inutusan ni Alejandro ang kanyang tauhan na dalhin ang Ant, ngunit nabalitaan niyang ilang araw na itong nawawala matapos umalis para sa isang subject. Tinanong ni Alejandro kung si Emil ang subject at kinumpirma ng tauhan at kasama pa nito ang dalawang level 60. Naisip ni Alejandro na hindi pa rin sila bumabalik at baka may hamarang sa kanila. Kaya nasabi niya kung isang inquisitor ba yun at mukhang may mali sa nangyayari. Inutusan ni Alejandro ang kanyang tauhan na tipunin ang lahat ng mga test monster para bantayan ang pinakamababang palapag. Nilinaw kung ang tinutukoy ba ay ang Force Fusion Reactor at nang tanungin kung ilan ang kailangan, sumagot si Alejandro na lahat sila. Sa kabilang dako, isang linggo nang sinisiyasat nina Artes at Ellie ang Dragon Nest. Dahil sa laki ni Effer, hindi siya makasama kaya nag-eensayo siya mag-isa ng kanyang Dragon Core upang sorpresahin si Ellie at malampasan si Artes. Masaya si Effer na makita si Ellie at ibinidang malapit ng mabuo ang kanyang Dragon Core. Pero hindi siya pinansin ni Ellie dahil mas inuna nitong kamustahin si Artes kung nasaktan ba ito. Sabi ni Artes, gallows lang ito para sa tunay na hunter. Tinukso siya ni Ellie na nagyayabang lang, kaya natatawang humingi ng paumanhin si Artes. Nagselos si Effer, inisip na iyakin si Artes, at nagtanong kung kumusta na sila. Sumagot si Ellie na wala pa ring kakaiba, kaya natatawang hirit ni Effer na imposibleng maayos pa ni Artes ang sira-sirang Dragon Nest. Sabi ni Artes, hindi sira ang nest, kailangan lang nito ng susi, at iyon ay si Effer. Itinuring siyang susi nang tamaan siya ng enerhiya noon, kaya hindi pa ito gumagana dahil hindi pa perpekto ang kanyang Dragon Core para sumipsip ng lakas. Napangiti si Effer at nagmalaking isang wyvern lang ang may solusyon. Wala siyang choice kundi ay perfect ang kanyang core para sipsipin ang lahat ng enerhiya. Hindi naintindihan ni Effer ang paliwanag kaya nagkatitigan sina Artes at Ellie sabay sabing kanselado na ang plano. Nagulat si Effer dahil siya raw ang susi, pero sagot ni Artes, may ibang paraan na para sipsipin ang enerhiya. Ipinaliwanag ni Artes na may energy fusion reactor sa ilalim ng nest at siya na ang sisipsip ng enerhiya roon kasama si Ellie. Bago pa makapagsalita si Effer, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw. Agad nila itong pinuntahan at natuklasang nanggaling ang tunog sa ilalim ng lupa. Sinabi ni Ellie na galing sa lab ang ingay. Nakatakas si Polyphore kaya natakot ang mga tauhan, habang nagrereklamo itong nagugutom na siya. Bigla itong nagbago ng anyo at naging level 51 na. Nagtakbuhan ang lahat nang sumigaw si Polyphore. May umatake rito pero wala man lang gallows, kaya nagduda si Artes kung plano ba ito ni Alejandro. Sagot ni Ellie, malamang hindi dahil winasak nito ang sahig para makatakas. Tinanong ni Artes kung may makapipigil sa halimaw at sagot ni Ellie, wala, siya lang ang tanging may kakayahang lumaban dito. 6 na level ang lamang nito, kailangang palumapit ni Artes para matamaan pa ito. Biglang kumilos si Effer at sinabing siya na ang bahala. Agad itong lumipad ng mabilis patungo sa kinaroroonan ng kalaban, kaya naman napuno ng kaba sina Artes at Ellie sa biglaang plano ng wyvern. Habang makikita na naipit ang paa ni Colondoro at malapit na siyang lamunin ng halimaw, biglang humarurot ang isang asul na apoy at direktang tumama sa kalaban para pigilan ang tangkang paglamon nito. Si Effer ang gumawa nito kaya nabaling sa kanya ang halimaw. Inis niyang naisip na kaya niyang manalo nang hindi umaasa kay Artes basta't nasa ere siya. Kumuha ng malaking bato ang halimaw at mabilis itong inihagis, pero mabilis itong naiwasan ni Effer. Sunod-sunod ang naging pag-atake nito, subalit nananatiling mabilis ang pag-ilag ng wyvern sa ere, kaya lumapit si Effer at binugahan ng asul na apoy ang halimaw, pero tila wala itong talab dahil mas nang ibabaw ang gutom nito sa kanya. Sa isang iglap, biglang nasunggaban ng halimaw si Effer sa leeg at handa na siyang lamunin. Sa kabilang dako, dala ng matanda ang mga armas ni Alejandro. Naghahanda na si Alejandro, kaya napatanong ang matanda kung ano ang nangyayari. Sagot ni Alejandro, may nakikialam na inquisitor kaya kailangan na niya itong tapusin. Babala ng matanda, baka may dragon na sumugod, pero sagot ni Alejandro, may plano na siya. Biglang pumasok ang isang tauhan at ibinalitang nakatakas ang kanilang subject, subalit mabilis lang itong tinapos ni Alejandro.
Inutusan niya ang matanda na tingnan ang iba pa sa ibaba. Pinayuhan siya ng matandang siya mismo ang pumunta, pero tumanggi si Alejandro dahil abala siya sa ibang bagay. Mabalik tayo sa eksena. Nakawala na si Effer, kung saan nahawakan niya ang halimaw gamit ang kanyang mga paa at isinama ito sa paglipad. Nag-aalala si Ellie kung ano ang pinaplano nito habang napansin ni Artis na ang mga life force ay umaakyat na paitaas. Naisip niya kung ang plano ba ay gamitin ang Dragon's Nest. Naisip ni Effer na kung siya ang susi sa Dragon's Nest ay gagana ito. Nang marating na ni Effer ang mataas na bahagi, biglang nagwala ang halimaw dahil sa sobrang pagsipsip ng life force. Sumabay ang isang malakas na liwanag, na sinundan ng pagsabog habang bumabagsak siya paitaas. Sa gitna ng makapal na usok, hinahanap ni Ellie ang kanyang kaibigan. Nag-aalala si Ellie nang biglang sumulpot sa likuran niya si Effer. Masayang ipinagmalaki nito na napasabog niya ang halimaw ng walang gallows at hindi na kailangan ng tulong ni Artis. Subalit, isang malakas na sampal ang natanggap niya. Nagtataka si Effer habang pinapaalis siya ni Ellie habang makikita na naghahanda na ang dalaga. Ngunit tila wala pa ring malay si Effer, may isang pag-atake na papalapit sa kanya. Agad na napigilan ni Ellie ang pag-atake, subalit nanlaki ang mata ni Effer nang makita kung sino ito. Nagsalita si Alejandro na akala niya ay tatakas lang si Ellie sa ordinaryong paraan, pero hindi niya inaasahan na may Dragon Core sa loob ng Wyvern. Tinanong niya kung balak ba nitong i-absorb ang energy mula sa Dragon's Nest gamit yun, sabay banta na wala ng ikalawang pagkakataon. Dito ay biglang sumulpot si Artis sa likuran ni Alejandro at handa na itong umatake. Agad niyang sinigawan si Effer na tumakas na habang kasabay nito ay nagpakawala siya ng isang napakalakas na fire magic direktang tumama kay Alejandro. Tila baliwala kay Alejandro ang pag-atake, ngunit hindi niya napansing nasa likuran na pala niya si Ellie. Pero mabilis lang nitong napigilan ang binabalak ng dalaga. Kasabay nito, sumigaw si Ellie kay Effer na magmadali ng tumakas. Agad namang sumunod ang Wyvern habang sinamantala ni Ellie ang pagkakataon para matanggal ang espada ni Alejandro at muling umatake. Sinabayan din siya ni Artis na handa na ring sumugod. Naghanda si Alejandro at sa isang iglap ay bigla na lang siyang naglaho sa kanilang harapan. Habang abala si Effer sa panunood ng laban sa ibaba, hindi niya namalayang nasa likuran na niya si Alejandro. Sa kabilang dako, madaling tinapos ni Hanbin ang humaharang na halimaw. Sinabi ni Emil na nasa mabatong bahagi ang Dragon's Nest pero inasar niya si Hanbin na kamukha ito ng kinalakihan nito, kaya uminit ang ulo ng bida. Sinisi ni Hanbin si Emil sa kawalan ng info sa Dragon Nest pero binweltahan siya nitong kailangang may mag-report sa taas. Pinilit ni Emil na siya ang contact point sa loob, pero deadma si Hanbin at tinanong ang ant monster kung tama ang daan. Pero tila wala na talaga sa katinoan ang halimaw. Giit ni Emil, wala na silang pag-asang mahanap ang Dragon's Nest kaya dapat na silang bumalik para kumuha ng reinforcements. Deadma lang si Hanbin at seryosong pinapakain ng damo ang ant monster. Nairita si Emil sa pagpapakain ni Hanbin sa langgam, pero hirit ng bida, baka makaalala ito. Buwelta ni Emil, tao yun dati kaya di tatalab ang damo. Hirit ni Emil, naghihirap na si Artis habang nag-aaksaya sila ng oras sa walang kwentang bagay. Hindi na tinag si Hanbin sa mga sinabi ni Emil, kaya naman inamin ni Emil na siya ang dapat sisihin bilang leader ng operasyon. Inamin ni Hanbin na minaliit niya si Artis at naging makasarili siya dahil ginamit niya lang ang pag-aalala para umiwas sa gulo. Natawa lang si Emil kaya tinanong siya ni Hanbin kung ano ang nakakatawa. Sabi ni Emil, akala niya bakbakan lang alam ng mga Valtaran, pero nagulat siyang tapat pala ang pag-aalala ni Hanbin kay Artis. Pero agad itong itinanggi ni Hanbin at bamanat na mas gusto pa rin niya ang damanak ang dugo kaysa mag-alala. Biglang naputol ang usapan nila dahil sa isang napakalakas na pagsabog. Akala ni Emil ay kidlat pero linino ni Hanbin na sa lupa galing ang ingay, magical battle na pala ang nagaganap. Sabi ni Emil, si Alejandro ang may gawa ng pagsabog kaya dapat na silang bumalik sa simbahan para kumuha ng reinforcements. Pero laking gulat niya nang makita ang gagawin ni Hanbin. Nang tanungin ni Emil kung ano ang plano nito, biglang mabilis na tumalon ang ating bida patungo sa Dragon's Nest. Napagtanto ni Artis na isang magic swordsman technique pala ang ginamit ni Alejandro. Dahil bistado na sila, kaya tanging dragon form na lang ang paraan ni Artis. Makikita na nakuha na ni Alejandro ang Dragon Core kay Effer. Inasar pa ni Alejandro ang Wyvern na maganda ang ginawa nito. Sa gitna ng inis ni Effer, tumatawang sinabi ni Alejandro na huwag nang magalit at isipin na lang na hindi ito nagkaroon ng core. Dinagdag pa ni Alejandro na hindi rin kailangang maging masyadong heartbroken ang dalawa. Habang nagtataka si Artis kung bakit hindi siya makapag-transform, sinabi ni Ellie na alam na niyang may plano na si Alejandro sakaling may lumitaw na dragon,
kaya pinaliwanag niya na isang unique item ang kwintas ni Alejandro. Aktibo na ang effect nito kaya walang sinumang dragon na naka-human disguise ang makakabalik sa tunay nilang anyo. Kaya rito, na-realize ni Artis na dehado siya kay Alejandro dahil hindi siya makapag-dragon form. Bigla namang uminit ang ulo ni Ellie kaya galit na tinawag nito si Alejandro. Kailangan ni Alejandro ang guideline ni Ellie kaya dapat na niyang pakawalan ang lahat. Nagbanta si Ellie na magpapakamatay kapag hindi ito sinunod ni Alejandro. Nabahala si Effer sa balak na pagpapakamatay ng kaibigan. Sabi ni Alejandro, matagal na silang magkakilala para isiping collections lang ang dahilan ng pagtitipon niya sa mga latnyan. Inamin niya na factory pala ito kung saan hinihigop ang enerhiya mula sa mga tao. Dahil dito, nagulat si Artis sa narinig niya. Makikita namang mabilis na nakalapit si Alejandro para makuha ang armas ni Ellie. Kasabay nito ay kaagad siyang umatake kay Artis. Tumalsik si Artis sa tindi ng atake, habang pinapamukha ni Alejandro na kahit magtagumpay pa sila, wala ring saysay dahil uubusin pa rin ang lahat ng mga latnyan. Kaya agad na umatake si Ellie, pero madali lang siyang napigil habang minamaliit sila ni Alejandro. Kaagad na sinaksak ni Alejandro ang braso ni Ellie, kaya sa sobrang pag-aalala ay mabilis na kumilos si Effer. Pero hindi siya makagalaw dahil nakabaon ng espada sa kanyang pakpak. Kaya dito ay naluluhang sinisisi ni Effer ang kanyang sarili sa lahat ng nangyayari. Naglabas ng injection si Alejandro para bawiin ang artificial guideline kay Ellie. Sinabihan pa niya ang dalaga na magpasalamat dahil sa wakas ay makakasama na nito ang kanyang yumaong ina. Pagkaturok ng injection, mabilis na kumalat ang kemikal sa katawan ni Ellie. Dagdag pa ni Alejandro, mas madaling tatanggapin ng katawan ng guideline dahil magkatulad ang kanilang dugo, at mas mabuti nang mamatay itong walang alam para hindi na mahirapan. Pero biglang napatigil si Alejandro sa isang fire magic mula kay Artis na muling sumugod para umatake. Inutusan agad ni Artis si Ellie na tumakas, pero nahulog ang dalaga sa isang butas. Hindi nag-atubili si Effer na sumunod at pilit na kumilos kahit pa mapunit ang kanyang mga pakpak, mailigtas lang ang kaibigan. Nabahala ng husto si Artis para sa dalawa, pero pilit niyang kinalma ang kanyang sarili. Alam niyang kailangan niyang magtiwala sa kanila at ibuhos ang lahat ng kanyang lakas sa laban na nasa harap niya ngayon. Nagpakawala muli si Artis ng mas malakas na fire magic, pero napansin niyang basag na ang kanyang mga magic stone. Sa kabila nito, madali lang na nahaharangan ni Alejandro ang lahat ng kanyang mga atake. Sabi ni Alejandro, maling tao ang kinalaban ni Artis kaya gagawin na lang niya itong abo gamit ang malakas na kuryente. Dahil dito, tuluyan ang nawasak ang mga magic wand ni Artis. Habang papalapit ang nakamamatay na atake, inisip ni Artis kung ito na ba ang kanyang katapusan. Umaasa siyang masisira ni na Ellie ang reactor para mapigilan si Alejandro. Habang nag-aalala kung naging tapat ba siya sa dangal ng kanilang pamilya, at kung ano na ang mangyayari kay Hanbin kung wala na siya. Biglang may naganap na malakas na pagsabog kaya kinabahan si Alejandro na baka nasira na ni na Ellie ang reactor sa ilalim. Hindi makapaniwala si Artis sa kanyang nakita nang biglang sumulpot si Hanbin. Humingi pa ito ng paumanhin kung naistorbo ba niya ang ginagawa ni Artis. Nagtaka naman si Hanbin kung bakit nakasuot pambabae si Artis. Ang tanging nasabi ni Artis, minaliit niya ang kalaban at pakiramdam niya ay wala siyang silbi kahit ginawa na ang lahat. Tinawag ni Alejandro si Hanbin na isang hamak na construction worker lang at pinalayas ito. Pero sa isip niya, nagtataka siya kung paanong buhay pa ang ating bida gayong level 5 lang ito. Binigyan niya si Hanbin ng 3 segundo para umalis. Hindi pa man natatapos ang pagbibilang ni Alejandro, sinalubong na siya ng isang napakalakas na suntok mula kay Hanbin. Tinawag pa ng ating bida na manyak si Alejandro bago ito tumalsik sa malayo. Nagtaka naman si Artis kung bakit yun ang itinawag ni Hanbin sa kalaban dahil lang sa suot niyang pambabae. Kasabay ng pagsabog, sinigawan ni Hanbin ang kalaban kung hindi ba nito nakikitang lalaki ang kanyang kaibigan. Sinabihan ni Artis si Hanbin na hindi nito naintindihan ang nangyayari at tinanong kung napatay ba ang kalaban. Sagot ni Hanbin, sa taas ng level nito ay baka nagkabali-bali lang ang mga buto, pero hirit ni Artis, walang mabubuhay sa ganoon. Sabi ni Artis, patay na sana siya kung hindi dumating si Hanbin kaya tatanggapin niya kahit sabihan siyang walang silbi. Pero biglang lumitaw ang misteryosong berdeng liwanag kasabay ng malakas na pagsabog. Dito na-realize ni Hanbin na hindi sapat ang isang suntok. Habang ipinaliwanag naman ni Artis na hinihigop na ni Alejandro ang lahat ng enerhiya sa paligid. Gamit ang Dragon Core, nagdidilim ang paningin sa galit ang kalaban habang nakatitig sa ating bida. Sana na-enjoy nyo ang kwento natin ngayon. Huwag niyong kalimutang i-hit ang like at subscribe button, at mag-comment na rin kayo sa baba para hindi kayo mahuli sa mga updates. Maraming salamat sa panunood, mga kabute.